Alam niyo na ba ang ibig sabihin ng tatlong tadyak ng tikbalang? Kung hindi pa, dito niyo lang mapapakinggan ito. Simulan na natin. Wagas na pagmamahal ng tikbala. 5 taon na akong ulila nang mangyari ito sa akin. Dalaga pa lamang ako noon, mga 17 anyos. Namatay ang mga magulang ko dahil sa isang karamdaman na hindi malinaw kung saan o kanino nila ito nakuha. Ako lang ang naiiwan sa buhay sa edad na 12. Maaga akong namulat sa katotohanan at napilitan akong tumatag dahil alam kong wala akong masasandalan. Kailangan kong maging matapang, lalo na't babae ako. Ilang araw pa lang ang lumilipas noon. Palagi na akong dinadalaw ng isang binata. Noong una ay hindi siya nagpapakilala, pero lagi niya akong dinadalhan ng mga pangangailangan ko. Katulad ng mga pagkain, pera at damit. Nagtataka ako kasi sobrang gaan ng loob ko sa kanya. Hindi ako natatakot kahit hindi ko siya kilala noon. Nakausap ko lang siya ng maayos makalipas ang halos 1 taon mula nang una niya akong dalawin. Hindi ko rin alam kung bakit. Pero sa tuwing nandyan siya, para akong kalmado. Parang ligtas ako. Sabi niya, kaibigan daw siya ng tatay ko. Malaki raw ang utang na loob niya rito, kaya niya ako tinutulungan. Hindi na siya nagdetalye kung ano ang ibig sabihin ng utang na loob na yon. Ayaw ko na siyang tanungin kung ano ba talaga ang nagawa ng tatay ko para sa kanya. Likas namang matulungin si Papa at alam kong marami siyang natulungan sa buhay. Mas nagtaka na lang ako kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin tumitigil ang lalaking iyon sa pagbibigay sa akin. Hindi lang sapat, kundi sobra pa. Tipong kahit humilata lang ako buong araw, siguradong hindi ako magugutom. Wala akong kailangang alalahanin tuwing Biyernes dahil siguradong darating siya. Hanggang sa dumating ang araw na nalaman ko na lang ang pangalan niya. Adlaw, yun ang pangalan niya. Napakunot ang noo ko. Werdo pakinggan. Hindi ko mapigilang mapangiti pero naiilang ako. Kaya hindi ako nagpatinag. Nagbiro ako at sinungaling pa ako noon. Sinabi kong Bebang ang pangalan ko. Pero natawa lang siya. Yung tipong tawa na alam niyang binibiro ko lang siya. Tinawag niya ako sa tunay kong pangalan, Rosa. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang pangalan ko. Tapos nagulat pa ako kasi madami siyang alam tungkol sa akin. Para bang kilala niya ako ng mas matagal kesa sa pagkakilala ko sa sarili ko. Si Adlaw ang tipo ng lalaking hindi mo agad mapapansin sa isang mataong lugar. Pero kapag natanaw mo na siya, hindi mo na maaalis ang tingin mo. Hindi siya yung tipong artista sa TV o mapormang lalaki sa syudad. Masasabi mong gwapo siya sa paraang hindi nakakasawang tignan. Yung kahit araw-araw mo siyang makakasama, parang lagi kang may bagong napapansin sa kanya. Matangos ang ilong, maamo ang mga mata. At sa tuwing ngumingiti siya, parang nawawala ang focus mo sa paligid. Hindi siya masyadong nagsusuklay. Palaging magulo ang buhok niya na parang sinabayan ng hangin mula sa gubat. Nakaputi lang siya palagi. Minsan may bahid ng lupa ang laylayan ng pantalon niya. Pero hindi mo maikakaila na bagay sa kanya yung kahit anong suot. Yung kahit pag suotin mo siya ng sako ay gwapo pa din siya. Katulad ko, di joke lang. Pero ang pinaka hindi ko malilimutan ay ang amoy niya.
Hindi siya amoy pabango o sabon. Hindi rin siya amoy pawis. Sa totoo lang, amoy damo siya. Amoy ng bagong gupit na damo mula sa ulan. Amoy ng basang lupa pagkagaling ng ulan sa bundok. Amoy ng mga dahong nadadaanan mo sa kagubatan. Hindi siya mabaho, hindi rin siya mabango sa karaniwang pagkahulugan. Pero may kung anong natural sa kanya na hindi mo maintindihan kung bakit nakakapit sa kanya ang amoy ng damo. Hindi yung damo na nakakaadik ha. Damo talaga as in literal na damo. Noong nasa edad na ako ng 15, mas madalas nang nasa bahay si Adlaw. Parang naging bahagi na siya ng araw-araw kong buhay. Kung hindi siya naghuhugas ng pinggan, nag-aayos siya ng bubong. O tahimik lang na nakaupo habang binabasa ko ang mga lumang libro ng tatay ko. Isang gabi, habang nagkakami-kami sa terasa, nasabi ko sa kanya na maghanap na ako ng trabaho. Tahimik lang siya sa sandali bago nagsalita. Rosa, ayokong pagtrabahuin ka. Sabi niya, sabay tingin sa akin ng diretso sa mata. Napakunot ang noo ko. Bakit naman? Nahihiya na ako sa iyo. Lagi mo na lang akong sinusuportahan. Ayoko naman na maging habang buhay na pabigat ako sa iyo. Ngumiti siya. Yung tipong pilit pero puno ng kahulugan. Hindi mo kailangang magtrabaho para mabuhay. Hindi mo kailangang pagdaanan ng pagod, gutom at lungkot na naranasan ng mga magulang mo noon. Gusto ko kahit papano maranasan mong mabuhay nang hindi laging binabayo ng kahirapan. Paanya. Pero paano ka? Hanggang kailan ka ba magbibigay sa akin? Wala ka naman talagang obligasyon eh. Tanong ko. Hindi siya sumagot agad. Tumingin siya sa langit, tsaka muling nagsalita. Mahina at halos pabulong na. May dahilan ako kung bakit ako nandito. At habang nandito ako, hanggat kaya ko, hindi ko hayaang mapagod ka. Masyado ka pang bata. Adlaw, tawag ko. Bakit? Tanong niya. Hindi tumingin. Hindi ba nagagalit ang pamilya mo? Lagi kang nandito. Tapos, ginagastusan mo pa ako. Binata ka pa naman. Hindi ba sila nagtataka o nag-aalala kung saan ka nagpupunta? Doon siya napatingin sa akin. Saglit siyang natahimik. Parang may gustong sabihin pero pinipigilan. Tapos, bigla siyang ngumiti. Yung tipong pilit na nakakatawa pero may tinatago. Tingin mo ba, bata pa rin ako? Tanong niya. Ha? Napakunot ang noo ko. Ngumisi siya sabay-sabing. Hindi na ako bata, gaya ng sinasabi mo. Kaya ko nang magdesisyon para sa sarili ko. Natawa na lang ako noon. Hindi ko masyadong pinag-isipan ang sinabi niya. Hindi pa ako nagtataka. Kasi masyado pang hilaw ang isip ko noon. Para sa akin, sapat na yung alam kong mabait siya at hindi niya ako pinapabayaan. Wala pa sa akin noon ang pagdududa. Wala pa sa akin ang tanong kung bakit parang ang dali lang sa kanyang lahat. Ang alam ko lang, sa tuwing darating siya, parang buo ulit ang mundong unti-unting nawala sa akin noong naulila ako. Isang Sabado ng hapon, habang nagwawalis ako sa bakuran, may isang lalaking tumigil sa tapat ng gate. Matanda na, medyo kuba na ang likod, pero buo pa rin ang boses at tinig. Saglit ko siyang inobserbahan bago ko siya nakilala. Si Mang Ilyas. Dating kaibigan ni Papa at kapitbahay namin noon bago sila lumipat sa kabilang barangay.
Rosa, Tawag niya. Napangiti ako at tumango. Opo, ako po ito. Kayo po si Mang Ilyas, di ba? Ngumiti rin siya at tumango. tama. Abay, dalagang dalaga ka na. Naalala pa kita noong 7 taong gulang ka. Palaging may tinapay sa bulsa. Mahilig pa rin po ako sa tinapay hanggang ngayon, Nong. Napatawa ako. Napatingin siya sa paligid. Tapos sumaryoso ang muka. Kumusta ka na? Wala ka na bang kamag-anak dito? Umiling ako. Ako na lang po talaga dito, pero okay naman po ako. May tumutulong po sa akin. Napakunot ang noo ni Mang Ilyas. Ah, ganun ba? Yung binatang nakikita ko minsang dumadaan dito. Matangkad, maputi, mahaba ang buhok. Tumango ako. Opo, si Adlaw po. Kaibigan daw ni Papa. Napapitik ng daliri si Mang Ilyas. Sabay turo sa lupa. Adlaw. Adlaw ba sabi mo? Opo, sagot ko. Medyo nahihiwagaan na sa biglang pagbabago ng tono niya. Rosa, may kilala akong Adlaw noon, pero di siya tao. Oo, nanlaki ang mga mata ko. Numiti siyang pilit. Baka pareho lang ng pangalan. Matagal na yon. Malamang hindi na rin totoo ang kwento. Basta mag-ingat ka palagi, anak. Lalo na kung hindi mo pa siya ganap na kilala. Pagkatapos ng usapan namin ni Mang Ilyas, dumating ang araw ng Biyernes. Ang araw na palagi kong inaabangan. Pero nang gabing iyon, ay hindi dumating si Adlaw. Una, inisip ko na baka na-late lang. Sanay naman ako maghintay. Naupo ako sa lumang upuan sa may bintana. Binuksan ang ilaw ng terasa at tinanaw ang daan sa harap ng bahay. Oras nang lumipas, naging hating gabi na. Hanggang sa unti-unting lumamig ang hangin at ang tanging naririnig ko na lang ay ang huni ng mga kuliglig na nasa labas. Hindi ko mapigilang mag-alala. Hindi ko rin maintindihan kung bakit biglang may kirot sa dibdib ko. Magdamag ko siyang hinintay. Hindi dahil sa wala na akong makakain o dahil nasanay na akong may dala siyang pera, pagkain at damit, kundi dahil hinanap-hanap ko na ang presensya niya. Tanda ko pa noon, bago ako matulog, may narinig akong halinghing ng kabayo mula sa labas. Hindi yung mahina o mapanaginipang tunog lang, kundi malakas talaga, malinaw. Parang nasa mismong tapat lang ng bahay. Napakunot ang noo ko habang nakahiga sa kama. Gusto ko sanang bumangon at sumilip sa bintana. Imposible namang may kabayo dito. Lalo na sa ganitong oras ng gabi. Wala namang may alaga ng kabayo sa lugar namin. At kahit kailan, hindi pa ako nakarinig ng ganon kalakas na tunog. Pero kahit gustuhin ko mang tumingin, sobrang bigat na ng talukap ng mga mata ko. Bumigay na rin ako sa antok. At hindi ko na napilitang silipin kung ano ba talaga ang naroon sa labas. Kinabukasan, sinag ng araw ang unang gumising sa akin. Parang ang bigat pa rin ang pakiramdam ko. Dala siguro ng pagod sa paghihintay kagabi. Habang naglalampaso ako sa sala, bigla kong narinig ang katok. Agad akong lumabas at doon ko siya nakita. Si Adlaw. Nakangiti, may bitbit na basket na puno ng prutas. Para sa'yo, galing sa bundok, hinog na hinog. Sabi niya sabay abot sa akin ang basket. Hindi ko alam kung matutuwa ako o mapapaisip. Hindi ko na siya tinanong kung bakit hindi siya dumating kagabi. Pero habang tinitignan ko siya, ng buo, maaliwalas at tila walang nangyari,
Hindi ko mapigilan ang kirot sa dibdib. Akala ko hindi ka na babalik, mahina kong sabi. Ngumiti siya. Yung tipong parang alam niyang may bumabagabag sa akin. May kailangan lang akong asikasuhin kagabi. Pasyensya na, sagot niya. Tumangulang ako, pero habang pinagmamasdan ko ang mga pruta sa basket, hinog na mangga, makupa, bayabas at santol, may napansin akong kakaiba. Basang-basa ang laylayan ng pantalon niya at sa mga daliri niya may kapirasong putik at damo. Pinili kong tumawa kasi mas madali yung tumawa kaysa magtanong. Kinuha ko ang basket at umupo sa lumang silya sa teres. Isa-isa kong pinili ang mga prutas at kinain ang ilan habang tahimik lang na nakaupo si Adlaw sa tabi ko. Wala kaming masyadong usapan noon. Habang umunguya ako ng bayabas, napatingin ako sa kanya. Nakatingin din siya sa akin at sa ilang segundong iyon, parang may gustong sabihin ang mga mata niya. Pero hindi siya nagsalita at ako rin, hindi ko siya tinanong. Lumipas pa ang mga taon, 2 taon ang lumipas, 17 na ako noon. Ewan ko kung dahil lang ba sa pagdadalaga o dahil masyado na akong nasanay sa presensya niya. Pero unti-unti, nahuhulog na ang loob ko kay Adlaw. Hindi ko masabi kung kailan o kailan ang eksaktong nagsimula. Pero napapansin ko, para bang hindi siya tumatanda. Parang walang nagbago. Kung ano ang itsura niya noong 12 anyos ako, ganoon pa rin siya ngayon. Pero mas lalo siyang gumagwapo sa paningin ko. Noong una ay trato niya sa akin ay parang isa ko lang siyang kuya. Mapag-alaga, tahimik, at palaging handang umalalay. Pero habang tumatagal, ang mga titig niya, ang mga ngiti niya, pati ang mga pagbisita niyang hindi nauudlot kahit bumabagyo, tila ba may iba ng kahulugan sa akin. Hindi ko na lang inisip yung utang na loob kasi sa tuwing kasama ko siya, hindi na lang ako natutuwa kundi kinikilig na ako. Panahon ng bagyo noon, ang hangin ay humahampas sa mga bintana at ang ulan ay tila walang balak na tumigil. Ayaw ko talagang pauwiin si Adlaw. Sobrang lakas ng ulan. At dahil alam kong sa bundok siya umuwi, hindi ko napigilang mag-alala. Baka kung anong masama pa ang mangyari sa kanya. Pero nagpupumilit pa rin siyang umalis. Adlaw, wag na. Dito ka na lang matulog. Ang lakas ng kulog at saka ang ulan at hangin. Baka mapahama ka pa. Mahinang sabi ko habang nanginginig ang boses ko. Ngunit ngumiti lang siya. Kaya ko to, Rosa. Sanay na ako. Ang tagal ko na sa bundok. Doon ako tuluyang naiyak. Kasi ayaw ko talagang umuwi siya. Nagulat ako nang lumapit pa siya sa akin at bigla akong niyakap. Mainit ang yakap niya sa kabila ng lamig ng gabi at lakas ng ulan. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Napayakap ako pabalik. Parang ayaw ko na siyang pakawalan. At sa gitna ng katahimikan at ingay ng bagyo, hindi ko rin napigilang. Hinalikan ko siya. Mwah! Ngunit agad niya akong bahagyang itinulak. Parang nahiya siya. Tumalikod sandali. Tsaka muling humarap at ngumiti ng pilit. Sige na nga. Hindi na ako uuwi. Mananatili ako rito ngayong gabi. Bulong niya. Yun ang unang gabing magkatabi kami sa pagtulog. Hindi ko na pinigilan ang sarili kong yumakap sa kanya. At sa mga oras na yon, ramdam kong niyakap niya ako pabalik.
Tahimik lang ang gabi maliban sa tunog ng ulan at sa kabog ng dibdib ko sa sobrang saya. Kinabukasan, medyo basa pa ang paligid dahil hindi pa rin tumigil ang ambon. Pagdilat ko ng mga mata, wala na si Adlaw sa tabi ko. Mabilis akong bumangon at lumabas ng kwarto. Nasa may kusina siya, nakatalikod, tahimik. At tila malalim ang iniisip habang nakatayo sa tapat ng bintana. Adlaw? Tawag ko. Medyo paos pa ang boses ko. Bigla siyang napalingon. At doon ko napansing pawis na pawis ang noo niya kahit malamig ang panahon. May putik sa laylayan ng pantalon niya na para bang lumabas siya ng bahay habang natutulog pa ako. Gising ka na pala. Eto, pinaghanda kita ng pagkain mo. Uuwi na din ako maya-maya. Bungad niya sa akin. Habang hinahain niya ang pagkain, napansin ko ang isang bagay sa kanyang sakong, tila parang hiwa. Pero hindi sugat. Maitim ang paligid ng balat at tila may buhok. Parang balahibo ng hayop. Napakurap ako at kaagad nawala iyon ng takpan niya ng tuwalya ang binti niya. Nagpatay mali siya na lang ako. Kahit ramdam ko pa rin ang init ng halik na agad niyang binawi kagabi. Iniwan niya ako pagkaraan. Sabi may kailangan pa raw siyang gawin. Nang magtanghali at medyo umaaraw na, nagulat ako sa pagbabalik ni Mang Elias. May dala siyang tinapay. Naupo siya sa bangko sa tapat ng bahay para makipagkwentuhan sa akin. Tahimik lang akong nakikinig habang nililinaw niya ang nabanggit niya noon tungkol kay Adlaw. Kwento raw iyon na matagal nang inililibing ng mga matatanda. Pero pilit pa rin bumabangon sa alaala ng mga nakakasaksi. Si Adlaw daw ay hindi basta tao. Isa raw siyang tagapangalaga ng bundok. Isang tikbalang. Kalahating tao at kalahating kabayo. Noon daw karaniwan ang nakikita sa baryo ang tikbalang na yon. Nakaanyong tao, matangkad, maginoo, tahimik. Walang ginagawang masama. Pero kahit walang ginagawang masama, alam ng lahat kung ano siya. Umibig daw siya noon sa isang dalaga. Matagal nilang itinago ang kanilang ugnayan pero sa huli, nalaman pa rin ito ng pamilya ng babae. Nang magkasakit ang dalaga at hindi maipaliwanag ng mga doktor o albularyo, itinuro ng pamilya ang tikbalang. Akala nila siya ang sanhi ng karamdaman. Hindi nila alam na siya pa nga ang tumutulong sa pagpapagaling nito. Ang nangyari daw ay pinaalis siya sa pamamagitan ng ritual. Pinalayas mula sa buhay ng dalaga. Wala raw siyang nagawa kundi tanggapin. Ngunit hindi pa man nakakalimot sa sakit, pumanaw ang dalaga. Dahil wala silang lunas na mahanap sa karamdaman nito. At yon daw, hindi raw makakalimutan ng mga tao ang gabing iyon. Napakalakas ng halinghing ng kabayo na umaalingaw-ngaw sa buong baryo. Napakahaba daw nun at napakatagal. Parang umiiyak na kabayo. Alam daw ng mga tao na yun ay tikbalang na naghihinagpi sa nangyari. Pagkatapos nun, hindi na raw muling nakita ang tikbalang. Umuwi raw ito sa bundok at nanahimik na lang doon. Hindi na raw bumaba, hindi na nagpakita mula noon. Bigla kong napaisip, kaya napatanong ako noon, bakit sinisi ng pamilya ng babae yung tikbalang? Bakit noong nagkaroon ng karamdaman ng babae, ay siya kaagad ang naisip na pagbintangan ng may kasalanan? Sinagot ako ni Mang Elias habang nakatitig lang ako sa mga alon ng tinimpla niyang kape. Sabi niya, kapag umibig ang ibang nilalang sa tao,
mga engkanto o elemento o tikbalang. Hindi laging totoo ang layunin nila. Sa likod ng pagmamahal, may mas malalim daw na dahilan ang ilan sa kanila. Eto mga karomantik, tandaan nyo. Makinig kayong mabuti dahil marami dyan sa inyo na gustong makakita ng engkanto o gustong makahanap ng engkantong magmamahal. Eto, ayon sa kwento ng mga albularyo daw, gumagawa raw sila ng paraan para mamatay ang taong minamahal nila. Hindi dahil gusto nila itong mawala, kundi dahil gusto nilang makuha ang kaluluwa nito. Dalhin ito sa sarili nilang mundo kung saan mas mahaba ang panahon na magsasama sila. Dahil doon, nagsimulang matakot ang mga tao. Imbis na makita yung pagmamahal ng tikbalang, ang nakita ng pamilya ay panganib. Nang magkasakit ang dalaga, kahit hindi naman si Adlaw ang may gawa, naisip nila na baka iyon ang kapalit ng pagmamahalan nila. Paraan na mga nilalang para makuha siya. Doon na sila nagdesisyon na paalisin si Adlaw sa buhay ng dalaga. Hindi na nila inalam ang buong katotohanan. Kasi para sa kanila, sapat na ang duda. At kahit wala naman siyang ginawang masama, wala siyang laban sa takot ng tao. Ayaw niya din na makagawa ng masama at ayaw niyang patulan ang albularyo. Bata ka pa, Rosa. Madali ka pang mauto. Hindi ko man sigurado kung parehas ang Adlaw na sinasabi ko sa Adlaw na kilala mo ngayon. Pero malaki ang posibilidad. Baka nakita niyang wala kang ibang malalapitan, kaya kanya nilapitan. Alam niyang ulila ka. Walang maghahanap sa iyo. Kaya mas madali kang mapalapit sa kanya. Parang pinapalabas niya pong masama si Adlaw. Mabait siya sa akin. At sigurado akong wala siyang balak na masama. Hindi ko po siya nakitang gumawa ng masama kahit kailan. Nabanggit ba niya kung anong klaseng tulong ang ginawa ng tatay mo sa kanya? At kaya hanggang ngayon, hindi pa rin siya tumitigil sa pagtulong sa iyo? Hindi ko na po naitanong. Hindi kasi siya pala kwento. Pero sa totoo lang, ayoko rin siyang mawala. Mula nang mawala si na mama at papa, si Adlaw na lang ang palaging nandyan para sa akin. Lagi niya akong iniingatan, kaya alam kong totoo at malinis ang hangarin niya. Sana nga, Rosa. Sana nga. Pero may napapansin na ulit ang mga taga-baryo. May mga gabi raw na may naririnig silang halinghing na kabayo sa labas. Lalo na kapag malapit ng bumagyo. Matagal na yang hindi naririnig dito, simula nung nawala yung tikbalang. Ngayon lang ulit. Hindi ibig sabihin no na si Adlaw na agad yun. Baka nagkataon lang, Manong. At kahit siya pa ngayon, ano ngayon? Wala naman siyang ginagawang masama. Hindi nila kailangan husgahan sa kung ano siya, kundi sa kung paano siya umasta sa mga tao. At sa akin, hindi siya naging masama kahit kailan. Umalis na lang si Mang Elias noon. Hindi na niya ako pinilit na maniwala sa mga sinabi niya. Kaya ko namang intindihin ang punto niya. Kaya ko rin namang paniwalaan ang mga kwento niya. Pero kahit anong sabihin niya, mas pinipili ko pa rin si Adlaw. Sa dami ng pagkakataong pwede niya akong saktan, hindi niya yon ginawa. Sa dami ng taon naming magkasama, ni minsan, hindi ko naramdaman ang takot sa kanya. Kaya kahit anong sabihin ng iba, si Adlaw pa rin ang paniniwalaan ko. Pero kahit matibay ang paniniwala ko kay Adlaw, hindi ko rin maiwasang mapaisip. Bakit nga ba hindi ko siya sundan tuwing uuwi na siya? Para malaman ko rin kung saan talaga siya nakatira. Para pagbalik ng Mang Elias ay may maipakita akong patunay na hindi totoo ang mga sinasabi niya, na wala akong dapat katakutan. Kaya doon ako nagpasya, inantay ko ang muling pagbabalik ni Adlaw.
Sa susunod na bumalik siya at muling magpaalam para umuwi, susundan ko na siya. Dumating din si Adlaw kinagabihan. Wala siyang dala. Pero tulad ng dati, ngumiti siya sa akin. Nakipagkwentuhan siya sandali, sabay tayo't paalam. Sige, uuwi na muna ako. Bukas ulit, sabi niya. Tumango lang ako at pinilit maging kalmado, pero sa loob-loob ko, kumakabog ang dibdib ko. Nang makalayo na siya ng kaunti, dahan-dahan akong sumunod, patago. Dikit sa mga puno, tahimik ang paligid, maliban sa mga pagaspas ng dahon at mahinang tunog ng mga kuliglig. Mabilis si Adlaw maglakad, parang sanay na sanay sa daan kahit madilim. Hindi siya lumilingon. Akala ko baka dumiretso lang siya pauwi sa kabilang baryo. Pero laking gulat ko nang huminto siya sa gilid ng matarik na bahagi ng bundok, doon sa lugar na madalas pinagbawal puntahan. Tumingin siya sa paligid, tapos bigla siyang tumalon pababa sa isang batuhan. Napaatras ako, pero hindi siya nabagok. Hindi siya nasaktan. Para bang nawala na lang siyang bigla. Hinintay ko kung lilitaw siya ulit, pero wala. Medyo kinikilabutan ako. Dali-dali akong umuwi. Nung gabi na yun, kahit puno ng tanong ang isipan ko, nakatulog pa rin ako. Pero sa panaginip ko, para akong nasa ibang mundo. Ang hangin ay malamig, pero hindi nakakakilabot. Malambot ang damo sa ilalim ng paa ko. Sa paligid, may mga bulaklak na hindi ko pa kailanman nakita nun. Makukulay, may mga dahong kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang langit, kulay kahil at lila, na para bang palaging dapit hapon. Hanggang sa may marinig akong unti-unting yabag. Pagkalingon ko, may kabayong puting-puti ang lumabas mula sa ulap ng hamog. Hindi ito ordinaryong kabayo lang. Ang katawan nito ay nagliliwanag. Napakaganda. Kumikislap ang mga mata nito. Pero hindi ako natakot. Kahit dapat ay matakot ako. Sa halip, parang tinatawag ako ng presensya nito. Lumapit ito sa akin. Tumapat sa akin ang kabayo, tsaka yumuko. Para bang iniimbitahan niya akong sumakay o lumapit. Nananatili lang ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung lalapit ako o lalayo. Biglang may bumulong sa hangin. Huwag kang matakot, Rosa. Hindi kita pababayaan. Nilingon ko kung saan ang galing ang boses. May nakatayong lalaki sa di kalayuan. Hindi ko man makita ng buo ang mukha niya. Alam kong si Adlaw iyon. Bigla akong nagising. Hingal ako. Basa ng pawis ang leeg at likod ko. Umaga na pala. Maliwanag na sa labas at mula sa bintana ng kubo ko, sa may daan papuntang bundok, narinig ko ang pagalinghing ng isang kabayo. Gusto ko sanang sundan si Adlaw sa parte ng bundok kung saan ko siya huling nakita. Yung lugar kung saan siya parang bigla na lang naglaho, pero nauunahan ako ng takot. Iniisip ko, karapatan ko bang alamin kung saan siya galing? Sa dami ng kabutihang ginawa niya para sa akin, parang mali naman yata na pagdududahan ko siya. Bakit kailangan ko pa siyang imbestigahan? Bakit hindi ko na lang siya pagkatiwalaan gaya ng dati? Kaya kahit hindi ako mapakali, pinilit kong ibalik sa normal ang araw ko. Ginawa ko ang mga gawain sa bahay. Pero kahit anong gawin ko, hindi talaga mawala sa isip ko lahat.
at umaasa pa din ako na sana dumating siya. Lumipas ang mga araw pero hindi na muling nagpakita si Adlaw. Araw-araw akong nakatanaw sa may daan. Kahit saglit, kahit anino man lang, ay wala. Hanggang sa unti-unti, nanghina ang katawan ko. Wala akong ganang kumain. Madalas, masakit ang ulo ko. Kinagabihan, nilagnat ako ng matindi. Hindi ko alam kung dahil ba sa kakaisip, sa pagod, o sa lungkot. Basta ang alam ko, mainit na mainit ang pakiramdam ko. Nanginginig ako sa ginaw at nanglalabo na ang paningin ko. Nang sandaling pumikit ako para makatulog, may naramdaman akong malamig na kamay sa noo ko. Pagdilat ko, andon siya. Adlaw? Bulong ko. Ngumiti siya. Mahina pero ramdam ko ang pag-aalala sa mga mata niya. May dala siyang palanggana ng tubig at bimpo. Dahan-dahan niyang pinunasan ng noo at pisngi ko. Matulog ka lang, Rosa. Ako ang bahala sa iyo, sabi niya. Nagising ako kinabukasan. Mahina pa rin ang katawan ko, pero hindi na ako nilalagnat. Napalingon ako sa gilid ng banig at nandoon pa rin si Adlaw. Nakaupo sa maliit na upuan, nakasandal sa dingding at nakatulog na rin sa pag-aalaga sa akin. Tahimik akong tumingin sa kanya. Sa totoo lang, ngayon ko lang siya nakita ng ganito. Pagod, pero nandito pa rin para sa akin. Adlaw? Mahina kong tawag. Nagising siya agad. Napatingin sa akin at napangiti. Oy, gising ka na. Mabuti naman. Kumusta ang pakiramdam mo? Okay na. Salamat ha. Akala ko hindi ka na magigising. Ang taas ng lagnat mo kagabi. Inumin mo muna ito oh. Sabi niya habang inaabot ang baso ng tubig sa mesa. Kinuha ko ang baso at dahang-dahang uminom. Habang umiinom ako, hindi ko maiwasang mapatingin ulit sa kanya. Adlaw, simula ko. Bakit? Ba't ka bumalik? Natigilan siya. Saglit siyang hindi nagsalita, pero maya-maya ngumiti siya. Yung tipong lungkot at saya na sabay. Dahil kailangan mo ako. Napayuko ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Naramdam ko ang bigat ng sinabi niyang iyon. Pero, bakit parang bigla kang nawala? Akala ko, napahinto ako. Ayaw kong magmukhang umasa. May kailangan lang akong ayusin. Pero kahit anong mangyari, babalik at babalik ako sa iyo, Rosa. Adlaw, gusto ko nang malaman kung anong klaseng tulong ba yung ginawa ni Papa sa iyo. Pakiusap, sabihin mo sa akin. Ang tatay mo, siya ang unang taong tumulong sa akin. Sa buong buhay ko, noon yon. Maraming taon na ang nakalipas. Sugatan ako. Hinabol ako ng mga nilalang na galit sa akin. Tapos, nakita ka ni Papa? Anong nangyari? Oo. Akala ko pagtatabuyan niya ako o isusumbong niya ako sa mga tao. Pero alam mo kung ano ang ginawa niya. Pinulot niya ako mula sa lupa. Binuhat niya ako papunta sa ilalim ng puno roon, sa may gilid ng bangin. Pinunasan niya yung sugat ko. Inintay niya ako makatulog bago siya umalis. At wala siyang tinanong kahit isa. Binata pa ang tatay mo noon. Wala siyang tinanong? Ganoon ang kalagayan mo? Wala. Wala siyang pakialam kung anong klaseng nilalang ako. Hindi ko alam kung matapang siya o sobrang bait lang talaga.
Ang sabi lang niya sa akin habang pinapainom ako ng tubig, kung makakatulong ako, tutulungan kita. Hindi ko kailangan malaman ang buong kwento mo para gawin yon. Ganon si Papa talaga. Kahit minsan, hirap na siya sa sarili niya, inuuna pa rin niya ang ibang tao. Kaya simula noon, tinandaan ko ang mukha niya. Inalam ko kung saan siya nakatira. Hanggang sa makilala ko kayong pamilya niya. At nung nawala sila ng mama mo, alam ko na kaagad kung ano ang dapat kong gawin. Adlaw, alam kong alam mo ang pinupunto ko. Totoo ba na hindi ka tao? Sa isang iglap, parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Tila lumamig ang ihip ng hangin sa paligid namin. Hindi agad sinagot ni Adlaw ang tanong ko. Hindi siya umiwas ng tingin. Pero kita ko sa mga mata niya ang lungkot. Hindi yung tipo ng lungkot dahil may problema, kundi yung lungkot na parang natatakot siya. Hanggang sa wala na siyang itinago. Diretsong sinabi ni Adlaw na totoo ang lahat ng duda ko. Isyo siyang tikbalang. Sa una, parang hindi ko matanggap. Hindi siya katulad ng mga nilalang sa mga kwento. Yung nananakot ng aagit o nananakit ng tao. Hindi. Iba si Adlaw. Mas madalas pa siyang magpakumbaba kaysa sa karamihan ng taong nakilala ko. Lagi siyang may tanong, may paggalang, may takot sa paglapit sa akin. Para bang siya pa ang natatakot nung masaktan ako. Sabi niya, hindi siya katulad ng iba sa lahi niya. Pinili niyang mamuhay sa tabi ng mga tao. Hindi para manlinlang, kundi para matuto. Gusto niyang maranasan kung paano maging normal, kung paano magmahal, nang hindi na kailangang itago ang sarili. Sa mundo ng tao raw niya unang naranasan ang bagay na matagal niyang hinahanap, ang pakiramdam ng may tahanan. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin lahat ng iyon, pero sa bawat titig niya, sa bawat hindi niya pag-iwan sa akin, kahit alam niyang baka hindi ko siya matanggap, doon ko nakita ang katotohanan. Hindi mahalaga kung tikbalang man siya. Siya ang nilalang na dumating sa buhay ko. Noong pinakakailangan ko ng kasama. At kahit gaano kaiba ang pinanggalingan niya, mas naging totoo siya kaysa sa maraming taong nakasama ko. Kaya kahit nanginginig pa rin ang puso ko sa gulat, mas nangingibabaw ang pagtanggap ko sa kanya. At tinanong ko rin sa wakas ang matagal ko nang iniisip. Kung siya ba talaga ang Adlaw sa kwento ni Mang Ilyas? Yung tikbalang na umibig sa isang babae sa baryo. Hindi na siya umiwas pa. Hindi rin siya nagsalita agad. Pero sa paraan ng pagtitig niya sa akin, alam ko na ang sagot. Siya nga. Napayakap ako sa kanya noon, mahigpit. Parang ayaw kong bumitaw. Tahimik lang kami pareho. Pero ramdam ko yung tibok ng puso niya sa dibdib ko. At sa gitna ng mga yakap na yon, tsaka ko siya tinitigan. Doon ko ulit nakita yung kumikislap na liwanag sa mata niya. Yung eksaktong nakita ko sa panaginip ko. Sinabi ko sa kanya na mahal ko siya. Sabi niya, Rosa, masyado ka pang bata para panindigan ang mga ganong salita. Sumagot ako noon. Hindi na ako nagdalawang isip. Sabi ko sa kanya, wala namang ibang nagdedesisyon para sa buhay ko, bukod sa sarili ko. Kung ang tanging paraan para makasama ko siya ay ang iwan ang mundong ito, kahit kapalit pa niyon ang buhay ko, papayag ako. Kung kailangan kong mamatay para mapasama sa mundo niya, gagawin ko. Ganoon ko na siya kamahal. Hindi ito isang bugso ng damdamin lang. Matagal ko nang iniisip to. Lahat ng takot ko, lahat ng tanong ko,
Tinabunan ng isang bagay lang. Yung kagustuhan ko magkasama siya, saan mang mundo. Ano man ang itsura niya, kahit anong panganib ang harapin namin. Pero habang sinasabi ko ang mga salitang iyon, napansin kong mas lalo siyang naging tahimik. Para bang sa halip na mapawi ang alinlangan niya, mas lalo siyang nabahala. Hindi niya kaagad sinagot ang lahat ng sinabi ko. Sa halip, huminga siya ng malalim. Parang kinukumbinsa yung sarili niyang huwag masyadong madala ng emosyon. Sa mga oras na yon, ramdam ko na kahit gustuhin niyang paniwalaan ang lahat ng sinabi ko, para bang may bumabagabag sa kanya. Kahit gaano ko pa siya kamahal, kahit gaano pa ako nakahanda na isugal ang lahat para sa kanya, alam niyang hindi iyon sapat. Ang mga kagaya niya ay may sariling daigdig, may mga batas, hindi basta-basta kayang baliwalain. Hindi porket nagmamahalan kami, ay magiging madali ang lahat. Kaya kahit hindi siya nagsalita agad, malinaw ang mensahe sa katahimikan niya, na hindi ako basta pwedeng pumasok sa mundo niya, at hindi siya basta pwedeng manatili sa mundo ko. At kahit gusto man namin pareho ang isa't isa, hindi sapat ang gusto ko, ang kabuuan ng pagkatao namin ay nasa magkaibang realidad. Umalis si Adlaw noong araw na iyon. Sabi niya, kailangan na naman niyang asakasuhin ang ilang bagay. Hindi ko na siya pinigilan. Kahit gusto ko pa siyang makasama, masama pa rin ang pakiramdam ko. Kahit buong araw akong nakahiga lang, tahimik, nag-iisip, pilit inaalala bawat sinabi niya. Bawat titig, bawat haplos ng kamay niyang tila may kakaibang init. Hindi ko alam, dumating pala si Mang Ilyas habang tulog ako. Nalaman ko lang nang sabihin ng isa sa mga kapitbahay na nagpunta raw siya para kamustahin ako. Ang totoo, hindi ko na alam kung anong mararamdaman ko tuwing siya'y nandoon. Matagal na siyang wala sa buhay ko. Hindi siya lumapit noong panahon na pinakakailanganan ko ng kakampi, ng kalinga. Ilang taon na akong naulila. Ilang taon ko na ring tinanggap na wala akong matatakbuhang kamag-anak. Kahit pa katulad niya na natulungan at naging kaibigan ng mga magulang ko nung nabubuhay pa sila. Pero ngayon, bigla na lang siyang sumulpot. Noong malaman niyang may adlaw sa buhay ko, noon lang siya nagpanggap na may pakialam. Hindi ko maiwasang isipin na baka hindi talaga ako ang dahilan ng mga pagbisita niya, kundi ang mga bulong-bulungan sa baryo. Baka gusto lang niyang may maisumbong, may madagdag sa mga kwentong palihim niyang ipinapasa sa iba. Kinabukasan, nagulat ako nang makita ko si Mang Ilyas sa kubo ko. Hindi lang siya mag-isa. May kasama siyang albularyo. Sabi ko na nga ba, hindi siya titigil hanggat hindi niya ako na ipapahiya sa harap ng buong baryo. Ayon sa kanya, kaya daw ako nilalagnat, dahil ginagawa na ako ng masama ng tikbalang. Ginagamit daw ni Adlaw ang sakit para patayin ako ng dahan-dahan. At hindi lang niya yun sinabi sa akin. Ipinagsigawan niya sa buong baryo. Ikinalat niya na ako na raw ang susunod na biktima. Na kinulam na raw ako. Na nilalaso na daw ang utak ko. Na kaya daw ako nawawala sa sarili ay dahil hawak na raw ako ng nilalang na iyon. Dala ng takot at tsismis, isa-isa nang nagsidatingan ang mga taga-baryo. Nag-uusyoso, nagtatanong, nagbibintang. Parang eksena sa pelikula. Ang iba may dalang bawang. Ang ilan may dasal. At karamihan ay may panghusga sa mga mata nila. Pilit kong itinataboy si Mang Ilyas at ang albularyo. Hindi ko sila kailangan. Hindi ko kailangan ang dami ng tao sa paligid ko na wala namang tunay na malasakit. Pero hindi sila umaalis. Parang mas lumalakas ang loob nila habang dumarami ang tao. At ako ang nawala ng boses sa sarili kong tahanan. Hanggang sa wala akong nagawa noon nung bigla akong tinawas ng albularyo. Wala man lang tanong kung gusto ko ba.
Basta na lang sinindahan ang kandila at pinalutang sa tubig habang nakapalibot ang mga mata ng mga tao. Nakatingin, nag-aabang, naghihintay ng resulta. At doon nga lumabas daw sa hugis ng kandila na may umaalikid na tikbalang sa paligid ko. Agad silang nagsigawan. Nagsimulang mag-usap-usap na parang totoo ang lahat ng iyon, na isa akong biktima, na nasa panganib daw ako. Pero hindi na mahalaga kung ano ang totoo. Basta merong masisisi, basta meron silang mapapaniwalaan. Sinabi ko sa kanilang wala akong pakialam. Hindi ako naniniwala sa nakikita nila. At kung totoo man, hindi ko kailangang matakot. Pero kahit anong sabihin ko, kahit gaano ko itanggi, mas malakas ang takot nila kaysa sa boses ko. Nagpupumilit silang ilipat ako sa ibang lugar. Sa bahay ng kapitan daw muna ako. May ilan pang gustong dalhin ako sa kumbento para raw mailayo ako sa masamang espiritu. May nagpapaabot ng agimat, may nagpapahid ng langis, at may nag-aalay pa ng dasal sa tabi ko. Lahat sila may gustong ipagawa. Lahat sila may sariling paraan para iligtas ako sa isang bagay na hindi ko kailangang takasan. Pero wala na isa sa kanilang nagtanong kung ano ba talaga ang nararamdaman ko. Hindi ko na kinaya. Sumabog na lang ako bigla. Sumigaw ako. Malakas, buong galit at inis na matagal ko nang kinikimkim. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy. Pinakita ko ang galit ko. Galit na galit. Sa kanila, sa pangihimasok nila. Sa pangungulit nila sa buhay ko. Na para bang wala akong sariling isip. At oo, napaalis ko sila. Isa-isa silang nagsilabasan sa bakuran. At may iba pang nagtatakip ng bibig na parang natakot sa kung anong maaari kong gawin. Sa unang pagkakataon, naging tahimik ulit ang paligid, pero hindi nagtagal. Kinabukasan, dumami pa ang mga dumadaan. May nagkukunwaring dadaan lang pero patay sindi ang tingin sa kubo ko. May mga bata na sinisilip ako mula sa saywang ng bintana. May matanda pang nagiiwan ng dasal sa harap ng pintuan ko. Kahit anong pagsusungit ko, kahit ilako ang mga bintana at pintuan, wala akong laban. Hindi sila tumitigil. Para bang ako na ang bagong palabas ng baryo. Ako nang pinagkakaguluhan. At sa dami nila, alam kong hindi na lalapit si Adlaw. Hindi siya magpapakita habang ganito ang paligid. Mainit, mapanuri, at higit sa lahat, mapanghusga. Gustong-gusto ko silang paalisin. Gustong-gusto ko nang muling makita si Adlaw. Pero habang nandyan sila, habang patuloy nilang sinasakal ang tahimik kong mundo, lalo lang akong lumulubog sa lungkot at pangungulila sa mahal ko. Hindi ko na alam kung ilang araw akong nagkulong sa loob ng kubo. Hindi na ako kumakain ng maayos, na hindi ko na maalala kung kailan ako huling lumabas para mag-init ng tubig o kumuha ng pagkain. Para akong unti-unting nabubura sa sarili kong katawan at ang masakit, naririnig ko pa rin silang dumaraan. Nararamdaman ko pa rin ang tingin nila sa dingding, sa bubong, sa paligid ng bahay ko. Para bang inaabangan nilang mabaliw ako. Isang gabi, habang mahina ang ulan at halos wala ng ilaw sa paligid, naupo ako sa may pinto. Hindi ko na binuksan. Nakasandal lang ako habang tinitignan ang maliliit na butas sa kahoy. Tahimik ang gabi, pero hindi payapa. Dahil ang puso, ang utak ko, punong-puno pa rin ng ingay. Hindi mapakali. Gusto kong umiyak pero parang wala na rin akong luha. Gusto kong sumigaw pero alam kong wala rin namang makikinig. Nasaan ka na, Adlaw? Bulong ko sa hangin. Kahit alam kong hindi niya maririnig. Ramdam ko iniwan na niya ako. O baka pinili niyang huwag nang bumalik para iligtas ako sa gulo. Para iligtas ang sarili niya sa sakit.
Pero kahit ganun, kahit ang puso ko'y dinudurog ng bawat araw na wala siya, hindi ako makaramdam ng galit sa kanya. Dahil sa gitna ng lahat ng ito, siya lang ang nagparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa. At sa katahimikan ng gabing iyon, habang pinipilit kong kontrolin ang paghinga ko, nagdasal ako. Hindi sa Diyos, hindi sa kung sino man, kundi sa hangin, sa ulan, sa gabi. Sana bumalik siya. Sana makita niya kung gaano ko siya pinili. Kahit buong mundo ang tumutuligsa sa amin, sana naririnig niya ako. Hanggang sa narinig ko ang isang tunog. Halinghing ng kabayo. Sa una, inakala kong guni-guni ko lang. Dahil sino ba naman ang magdadala ng kabayo sa ganitong oras, sa ganitong panahon at sa ganitong lugar? Pero habang dumaraan ang mga segundo, unti-unti itong lumalapit. Malambot, mabagal, pero tiyak ang bawat tapak sa basang lupa. Tumindig ang balahibo ko, baka si Adlaw. Tumayo ako kahit nanghihina pa ang tuhod ko. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto, at sa manipis na liwanag ng buwan, nakita ko siya, ang aninong pamilyar sa akin, kahit hindi ko pa masyadong naaninag ang mukha. Tumigil siya ng ilang hakbang mula sa kubo. Tahimik lang na nakatingin. Hindi ko alam kung paano ko siya tinawag, kung anong ekspresyon ang meron sa mukha ko, pero naramdaman ko na lang na may luhang pumatak sa pisngi ko. Siya iyon, si Adlaw. Hindi man siya bumaba sa kanyang anyo, hindi man siya nagsalita, alam kong siya iyon. Dumating siya. Alam kong may dahilan kung bakit hindi siya makalapit. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil may kung anong pumipigil sa kanya. Isang bagay na hindi ko man nakita mismo ay ramdam kong iniwan ng albularyo. Isang pangontra, isang hangin sa paligid ng kubo na parang may harang sa pagitan namin. Kaya kahit hindi kami nag-usap, kahit sa tingin lang kami nagkaintindihan, nangako ako kay Adlaw. Nangako akong hahanapin ko yung anuman yung nilagay nila at aalisin ko iyon. Hindi ko hayaang manatili itong pader na to sa pagitan naming dalawa. Gusto ko siyang mayakap. Gusto kong maramdaman ulit yung mga bisig niya. Yung init na kahit anong lamig ng gabi ay kayang tumbasan. At higit sa lahat, gusto ko siyang makasama ulit. At kung kailangan kong labanan ang buong baryo, ang mga paniniwala nila, pati na ang takot ko sa mga bagay na hindi ko lubusang nauunawaan, handa akong gawin iyon para sa kanya. Umalis na lang siya bigla. Tingin ko ay hindi niya kinaya ang nakaharang sa amin. Pero kahit papaano, gumaan naman ng kaunti ang puso ko, ang pagkaramdam ko. Nakatulog muli ako na may saya na ng kaunti sa sarili ko. Kinabukasan dumating muli si Mang Ilyas, kasama pa rin ang albularyong dinala niya noong una. Gaya ng inaasahan ko, hindi pa rin sila tumigil. Sabi nila, lumalala na raw ang lagay ko. Na baka raw mabaliw na ako kung hindi ka agad malulunasan ang sumpang dala ng tikbalang. Pilit nilang pinapalabas na parang wala na ako sa sariling pag-iisip, na para bang lahat ng nararamdaman ko, lahat ng pinapaniwalaan ko, ay gawa lang ng kung anong engkanto. Napapasok na ng tikbalang ang utak niya. Narinig kong bulong ng albularyo habang nakatingin sa akin. Para akong hayop na inaalam kung kailan pwedeng katayin. Habang si Mang Ilyas, kunwari ay nag-aalala. Pero kitang-kita ko sa mga mata niya ang pagnanasa sa gulo, sa atensyon, sa tsismis. Parang nanliit ang mundo ko sa mga oras na yon. Sa halip na unawain ako, pinipilit nila akong itama sa pamantayan nilang mali. Hindi nila alam ang totoo. Hindi nila alam kung gaano ko pinili si Adlaw. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itiulak sila lahat palabas ng kubo ko. Pero kahit anong galit ang ipakita ko, bumabalik pa rin sila. Mas lalo pa nilang kinukumbinsi ang buong baryo
na ako ay nawawala sa tamang wisyo. Pero hindi nila ako kilala at higit sa lahat, hindi nila alam kung gaano kalalim ang pagmamahal ko kay Adlaw. Dumating ang araw na hindi ko na talaga kinaya. Buong katawan ko ay nanginginig sa galit at inis. Habang naglalakad ako papunta sa bahay ni Mang Ilyas, wala na akong pakialam kung ano ang sasabihin ng mga tao, kung ano ang makita nila. Ang mahalaga, mailabas ko lahat ng sama ng loob ko. Pagkarating ko sa harap ng bahay ng matanda, hindi ako nagdalawang isip. Ako na mismo ang sumugod. Walang pasintabi, walang pareno. Pinagmumura ko siya sa harap ng kung sino mang naroon. Sinabihan ko siyang maging alam sa sarili niyang buhay. At tigilan na ang panggugulo sa akin. Na kung may problema siya sa mga nilalang na hindi niya maintindihan, huwag niya akong idamay. Hindi ko na napigil ang sarili kong maglabas ng matagal ng kinikimkim. Ang sakit, ang inis, ang pagdadismaya. Lahat ay lumabas sa bawat salitang binibitawan ko. Hindi ko na rin inisip kung anong sasabihin ng mga kapitbahay. Wala na akong pakialam sa kahihiyan. Ang gusto ko lang ay marinig niya at ng buong baryo na may hangganan ng lahat. Pero kahit ganon, hindi ko alam kung may napatunayan ba ako. Dahil matapos ang lahat ng sigaw at luha, mas lalo lang nila akong tinignan na para bang isang delikado, isang baliw, isang nawawala sa sarili. Kahit ganon, alam kong tama ang ginawa ko. Uwi ko sa kubo, pagkaramdam ko ay lalong bumigat ang paligid. Tahimik ang gabi, pero ang puso ko gulong-gulo. Ramdam kong hindi lang galit ang naibuhos ko kay Mang Ilyas, kundi pati takot. Takot na baka tuluyan na akong ilayo kay Adlaw. Na baka dahil sa mga ginagawa ng mga taong walang alam sa totoo, tuluyan na siyang hindi makalapit sa akin. Humiga ako sa banig, pero hindi ako makatulog. Ang mga mata ko nakatingin lang sa kesame. Iniisip kung paano ko matatanggal ang anumang hadlang na inilagay sa paligid ko. Yung pangontrang hindi ko pa rin alam kung saan nakatago. Hindi rin ako sigurado kung sinadyang itago o talagang ayaw lang nilang ibunyag. Pero isang bagay ang sigurado ako. Hindi ako titigil hanggat hindi ko yun natatanggal. Alam kong nandyan lang si Adlaw. Alam kong sinusubukan niya. Pero hindi talaga siya makalapit. Kaya ako na mismo ang gagawa ng paraan. Ako na mismo ang lalaban para sa kanya. Hindi ko nahihintayan pa na siya ang maipit o mawala o masaktan sa kalokohan ng mga tao. Mahal ko siya at ang pagmamahal na yon ang magiging sandata ko. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, pilit kong pinakinggan ang paligid. Umaasang maririnig ko ulit ang halinghing ng kabayong pamilyar na pamilyar sa puso ko. Umaasang kahit saglit, magpakita siya, kahit sa panaginip lang. Pero hindi na ako nakatiis. Hindi ko na kayang maghintay pa. Hindi ko na kayang malunod sa kaba at pangungulila. Ako na mismo ang naglakad paakyat sa bundok. Wala akong alam sa daan. Hindi ko alam kung gaano kalayo, kung gaano kataas o kung may panganib bang nag-aabang. Pero alam kong nandoon si Adlaw. At kung hindi siya makalapit sa akin, ako na ang lalapit sa kanya. Bawat hakbang ko sa masukal na daan ay parang hinahati ng kaba ang dibdib ko. Pero hindi ko pinansin. Ang lamig ng hangin, ang huni ng mga kuliglig, at ang dilim ng paligid. Lahat iyon tiniis ko. Para lang makita siyang muli. Para lang mahawakan ang kamay niya at sabihin ng harapan na handa na akong sumama sa kanya. Pero biglang bumuhos ang ulan. Nanlabo ang paningin ko at kasabay ng lamig na dumampi sa balat ko ay ang bigla ang pagdulas ng lupa sa ilalim ng paa ko. Unti-unti akong nadulas. Pilit kong inaabot ang kahit na anong sanga o bato, pero lahat ay madulas at mapuputol.
At sa isang maling tapak, isang maliit na pagkakamali, nahulog ako. Bago pa man ako tuluyang bumagsak, parang may dumaan na aninong hayop sa gilid ko. Isang iglap lang, pero naramdaman ko. Parang tinadyakan ako. 1, 2, 3 beses. Hindi ko alam kung totoo o guni-guni ko lang. Basta ang alam ko, ramdam ng katawan ko ang tama. Doon ako nawala ng malay. Parang dahan-dahang nilalaman ng dilim ang diwa ko. Habang ang tunog ng ulan ay unti-unting nagiging musika ng katahimikan. Wala na akong maramdaman, wala na akong makita. Tanging pangalan ni Adlaw ang laman ng isip ko bago ako tuluyang pumikit. Nagising ako noon sa isang bahay na hindi pamilyar sa akin. Amoy halamang gamot, amoy kahoy na luma, at may init ng sabaw na umaalingasaw sa paligid. May isang matandang babae na tahimik na nag-aasikaso sa akin. Pinapalitan ang bimpo sa noo ko, pinupunasan ang sugat ko sa braso, at sinisiguro na nakakain ako ng kahit kaunti. Tsaka ko lang naintindihan, wala na ako sa amin. Ayon sa kanya, may nakakita raw sa akin na walang malay sa paanan ng bundok. Ang buong katawan ko ay balot ng putik. May mga galaw sa binti at basang-basa ng ulan. Nasa baryo na pala ako sa ibaba ng norte ng bundok. Isang malayong lugar mula sa bahay namin. Wala akong maalala kung paano ako napunta roon. Ang huling alala ko ay ang ulan, ang madulas na daan, at ang pakiramdam na may malakas na tumama sa katawan ko. Ngayon, kahit nasa ligtas akong lugar, hindi pa rin natahimik ang puso ko. Malayo ako kay Adlaw at ang tanging tanong sa isip ko, nasaan na siya? Kaya nagkunwari akong maayos na ang pakiramdam ko. Tinignan ko ang matanda at mahinahong nagsabing kailangan ko nang umalis. Kailangan ko siyang hanapin. Hindi ko na kayang manatili paroon habang hindi ko alam kung nasaan si Adlaw. Pero pinipigilan niya ako. Hinawakan niya ang braso ko at mariing sinabi na hindi pa daw ako dapat bumaba sa bundok. Delikado pa raw, mahina pa ang katawan ko. Pero bago ako tuluyang makatayo, inabot niya ang isang bagay, isang kwintas. Napatingin ako sa palad niya. Isang itim na sinulid ang nakapulupot sa isang maliit na peraso ng pilak na tila hugis buntot ng kabayo. Makinis ito, makintab, at sa sobrang liwanag ay tila kumikislap sa ilalim ng araw. May kakaibang init akong naramdaman sa palad ko nang tanggapin ko ito. Nagulat ako. Wala naman akong suot na ganitong kwintas, at sigurado akong wala akong dala noong umakyat ako ng bundok. Pero habang pinagmamasdan ko ito, parang may bumalik sa alaala ko. Ang mga mata ni Adlaw, ang mainit niyang yakap, at ang mga halinghing ng kabayong palagi kong naririnig kapag nandyan siya. Hindi sinabi ng matanda kung saan ito galing, pero alam ko na. Si Adlaw. Alam niyang nasaktan ako. Alam niyang naligaw ako, at sa paraang hindi ko maintindihan, naipadala niya ito sa akin. Mas kinagulat ko pa nang bigla akong kausapin ng matanda tungkol sa tikbalang. Sa tono ng boses niya, alam kong hindi siya basta-bastang aling marites na mahilig makialam sa buhay ng may buhay. Albularya rin pala siya, pero hindi kagaya ng kasama ni Mang Ilyas na puro sigaw at pananakot. Iba siya. Kalma, banayad magsalita, at ramdam mo agad ang kabutihan sa puso. Tahimik lang akong nakikinig habang hinuhugasan niya ang mga galo sa braso ko. Hindi ko inakalang may ibang taong makakaintindi sa akin. Pero siya, tila alam na agad ang lahat kahit wala pa akong sinasabi. Ang totoo raw, naramdaman na niya ang presensya ng tikbalang ilang araw bago pa man ako matagpuan sa bundok.
At nang makita niya ako, hindi na raw siya nagduda. Yung tibok ng puso mo. Pag naririnig ko, alam ko na kaagad na mahal mo ang tikbalang na yon. Sabi sa akin ng matanda. Nanlamig ang likod ko. Gusto kong itanggi. Gusto kong itago. Pero hindi ko kinaya. Tumulo na lang ang luha ko nang hindi ko na napigilan. Sa unang pagkakataon, may taong naniwala sa nararamdaman ko. Hindi ako tinawanan. Hindi ako sinabihang nababaliw. Hindi ako tinulak palayo kay Adlaw. Bagkus, pinakinggan niya ako. At mas lalo pa niyang ginawang malinaw ang lahat. Alam niyang hindi ordinaryong tikbalang si Adlaw. At alam din niya na ang pagmamahala naming dalawa ay hindi basta gawa-gawa lang ng isip ko. Hanggang sa sinabi ng matanda ang mga salitang tila humiwa sa pinakamalalim na bahagi ng puso ko. Ang habang buhay na sakit at kurot sa damdamin kong hindi ko kailanman matatakasan. May nararamdaman ka bang tadyak? Tanong niya sa akin. Seryoso ang tinig. Long tadyak. Natigilan ako. Napapikit. Dahan-dahang pumalik sa alaala ko ang mga huling segundo bago ako nawala ng malay sa bundok. Oo. Opo, 3 beses po. Pagkasabi ko noon, napabuntong hininga ang matanda. Umiling siya. Kita ko sa mga mata niya ang lungkot. Iyan ang 3 tadyak ng tikbalang. Kapag ginawa iyon sa isang tao, ibig sabihin, gusto niyang burahin ang alaala mo sa kanya. Parang may malamig na yelong kumapang sa bato ko. Pero hindi roon natapos ang lahat. Ang mas masakit pa dyan, kapag nagawa na niya ang 3 tadyak, hindi na siya kailanman magpapakita sa taong iyon. Dagdag pa ng matanda. Para akong binagsakan ng daang toniladang bigat. Hindi ako makahinga. Gusto kong umiyak pero tila naubos na ang mga luha ko. At ang mas lalong hindi maipaliwanag na tanong sa puso ko. Kung gusto niya akong makalimot, bakit hindi ko siya nakalimutan? Napailing ang matanda. Wari naguguluhan din. Hindi ko alam kung anong klaseng tikbalang siya. Pero kung naaalala mo pa rin siya, kahit na ginawa na niya iyon, isa lang ang ibig sabihin niyan. Tumingin siya sa akin. Diretso sa mga mata ko. Mabigat ang titig. Hindi lang ikaw ang nagmahal. Minahal ka rin niya. Sobra. Kaya siguro kahit gusto kanyang palayain, hindi niya lubos na kayang burahin ang alaala niya sa puso mo. At doon ako tuluyang bumigay. Tumulo ang luha ko. Hindi ko alam kung saan galing. Ang puso ko ay humahagulgol. Dahil kahit anong lakas ko noon para habulin si Adlaw, ang totoo, siya pala ang mas malakas. Dahil kaya niyang magbigil, kaya niyang umiwas, kaya niyang saktan ang sarili para lang mailigtas ako. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat, napakwento ako. Kwento ko ang lahat na namatayan ako ng mga magulang, na ako na lang mag-isa sa buhay at si Adlaw na lang ang natatanging karamay ko. Wala na akong ibang kasama sa buhay, kundi siya. At ngayon, pati siya, wala na. Sambit ko habang pinipigil ang mga luha pero hindi ko mapigilan. Tahimik lang ang matanda habang nakikinig. Hindi siya umeksena sa gitna ng kwento ko. Hinayaan niya akong ilabas lahat ng sakit na matagal ko nang kinikimkim. Hanggang sa ikwento ko rin kung paano pagbalik ko sa baryo namin ay naging tampulan ako ng kahiyan. Dahil sa ginawa ni Mang Ilyas, pati yung mga taong pilit na nakikisilip sa akin.
Katapos ng mahabang katahimikan, nagsalita ang matanda. Sa akin ka na tumira. Wala kang dapat balikan sa lugar na yon kung puro sakit lang ang dala sa'yo. Magsimula ka dito. Maging alalay kita sa panggagamot. Matagal ko nang kailangan ng katulong at sa puso mong ganyan, ilang kong kakampi ka rin ng kalikasan. Tulad ni Adlaw. Anya. Napatingin ako sa kanya para akong nakahanap muli ng dahilan para mabuhay. Hindi para kalimutan si Adlaw, kundi para ituloy ang mga naiwan niyang ipinaglaban. Para manatili akong konektado sa kanya kahit hindi na siya magpapakita pa. Oo, kinupkop ako ng matandang babaeng tinawag kong Nanay Fele. Sa kanya ko muling naramdaman kung paano magkaroon ng magulang. Yung may mag-aalala kapag nilalagnat ka. May maghahain ng pagkain sa harap mo. May yayakap sa iyo sa mga gabi ng katahimikan at pag-iisa. At ako naman, nagiging anak niya. Tinanggap ko siya sa puso ko bilang nanay kahit hindi kami tunay na magkadugo. Marami akong natutunan sa kanya. Hindi lang tungkol sa panggagamot, kundi pati sa pakikipagkapwa, sa pakikinig sa sinasabi ng hangin, sa pagbabasa ng galaw ng apoy, at sa paggalang sa kalikasan. Araw-araw akong nag-aaral, nagmamasid, at lumulubog sa mundo ng lihim at liwanag. Sa paglipas ng panahon, isang balita ang dumating sa amin. Sabi ng ilang dumaan sa aming baryo, pinagkalat daw ni Mang Ilya sa buong lugar namin na nakuha na raw ako ng tikbalang. Pero hindi ako nagalit. Hindi na rin ako nasaktan. Tinawanan ko na lang ang mga sabi-sabi. Dahil sa totoo lang, mas pinili kong manatili sa piling ng katahimikan, sa mundo ng kalikasan at sa piling ni Nanay Fele. Hindi na ako nag-isip na mag-asawa o kilalanin pa ang sino mang lalaki. Hindi dahil sa wala nang puwang sa puso ko, kundi dahil ang puso kong iyon mananatiling may isang pangalang nakaukit, si Adlaw. Hanggang sa isang umaga, parang panaginip lang. Nagising akong may narinig na mahinang iyak ng sanggol sa pintuan ng aming kubo. Hindi ko kaagad inintindi. Inakala kong guni-guni ko lang. Pero paulit-ulit, pabalik-balik ang tinig na iyon. Nang buksan ko ang pinto, tumambad sa akin ang isang sanggol na lalaki. Nakabalot lamang ito sa puting kumot. Malinis ito. Tahimik nang makita ako. At sa mga mata nitong kulay tsokolate ay may kung anong damdaming tila pamilyar. Wala man lang iniwang sulat. Walang kahit anong palatandaan kung kanino siya galing. Pinagtanong-tanong ko sa buong baryo. Inalam kong may nawawala bang bata o may nanganak na biglaang nawala ang anak. Buti sana kung may sumulpot na magulang. Wala. Walang sino man ang naghahanap sa bata. Nanay Feli, paano to? Wala namang naghahanap sa bata eh. Alagaan na lang natin to. Ay nako, sino ba kasing ina ang nag-iwan nito? Kawawa naman. Nagantay pa ako ng ilang araw, umaasang baka may kumatok. May lumapit, may magpapaliwanag kung bakit iniwan ang sanggol sa tulad naming manggagamot. Pero habang lumilipas ang panahon, lalo ko siyang minahal at doon ako nagpasya. Ako na ang magpapalaki sa kanya. Pinangalanan ko siyang Adlaw. Dahil kahit hindi siya ang Adlaw na una kong minahal, para siyang sinag na muling bumalik sa buhay ko. Para silang magkamukha. Ang buhok, ang kutis, ang mga mata.
Para siyang sagot sa mga tanong ko noon. Para siyang paalala na ang mga nilalang na kayang magmahal ng totoo, minsan ay bumabalik sa ibang paraan. Habang lumalaki si Adlaw, ang batang iniwan sa aming pintuan, unti-unti ring gumagaling ang matagal ko ng sugat. Yung sakit na iniwan ng pagkawala ng una kong adlaw. Yung tila walang lunas na kirot na inuukit ng kapalaran. Napapalitan ng tahimik na kagaanan sa tuwing pinagmamasdan ko ang anak kong ito. Nakikita ko sa kanya ang mga mata ng una kong minahal. Yung pananalita niya, mahinahon. Parang laging iniingatan ang bawat salitang binibitawan. Yung kilos niya, mapagmasid. Parang may malalim na unawa sa paligid kahit musmos pa lamang. At higit sa lahat, yung ugali niya. Malapit sa kalikasan, madaling makaramdam kung may kakaiba sa paligid. Minsan iniisip kong baka nga siya. Baka nga bumalik siya sa ganitong paraan. O baka dinala siya ng tadhana para tuluyang hilumin ang bahagi ng sarili kong hindi ko naakalaing mabubuo pa. Mahal na mahal ko ang anak ko at ramdam ko rin kung gaano niya ako kamahal. Hindi siya lumalapit sa iba, hindi rin siya komportableng iniiwan kahit saglit. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may napapansin akong kakaiba. Madalas kapag nag-iisya siyang naglalaro sa likod bahay sa ilalim ng punong mangga, bigla siyang tatawa. Minsan tatahimik tapos bubulong. May mga araw na parang may kausap siyang hindi ko nakikita. Kapag tinatanong ko kung sino, sasagot lang siya ng, "Si Papa po." Napapatigil ako. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot, umiyak o maniwala. Sa dami ng alam kong kwento, sa dami ng nilalang na maaari niyang makausap, bakit si Papa ang tawag niya? Pero may kung anong bahagi ng puso ko ang hindi mapakali. Baka siya nga. Baka binabantayan niya ang anak ko. Baka ginagabayan niya sa paraang hindi ko maintindihan. At kahit hindi ko siya maramdaman, baka sapat na iyon. Basta't ang anak ko ay ligtas. Yung kwintas na iniwan ni Adlaw sa akin, yung may hibla ng buntot ng kabayo, yung palagi kong tinititigan tuwing naiisip ko siya, ipinasuot ko iyon sa anak ko nang siya'y makapag-isip na. Parang alaw ng init ang dumaan sa katawan ko nang isinuot ko iyon sa kanya. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, napaiyak ako. Lalo na nang nagbinata siya. Lalo kong nakikita si Adlaw sa kanya. Parehong pareho. Yung kutis na mapusyaw pero hindi maputla. Yung mga mata na kumikislap kapag tinatamaan ng araw. Yung pagkilos na may halong tikas at lambing. At yung tahimik na tapang na kahit kailan, hindi ko nakita sa ibang lalaki. Lahat yon, kay Adlaw ko unang nakita. At ngayon, narito na sa anak ko. Minsan, natutulala ako habang pinagmamasdan siya. Hindi ko alam kung pinagmamasdan ko ba ang anak ko o isang multo ng lalaking minahal ko noon. Pero bawat ngiti niya, bawat yakap niya, pinapaalala sa akin na buhay si Adlaw sa kanya. At kahit hindi ko na muling nasilayan si Adlaw mula noong gabing iyon, parang hindi naman talaga siya nawala. Parang ipinasa niya lahat ng pagmamahal niya sa batang ito na hindi ko pa din lubos maisip kung saan nagmula. Gumanda ang buhay namin ng anak ko. Pati ang nainay-nanayan ko ay lumalakas ito at para bang hindi nagkakasakit. Wala akong ibang mahihiling pa. Lumaki siyang mabait, marunong rumispeto, at higit sa lahat, porsigido sa pag-abot ng mga pangarap niya. Sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan ko noon, para bang biniyayaan ako ng langit ng panibagong dahilan para mabuhay.
Sa ngayon, may pamilya na rin siya. May 2 anak na babae na palaging nakangiti at tumatakbo sa paligid ng bahay. Mga apo kong ubod ng likot, pero ubod din ng tamis ngumiti. Kapag tinatawag nila akong lola, para bang lumulundo ang puso ko sa saya. Hindi ko pala naisingit sa kwento, baka kasi masyadong mahaba. Namatay din kalaunan ang umampon sa akin kasi sa katandaan lang. Sa ngayon matanda na ako, mabagal na ang kilos, maputi na ang buhok. At madalas mas gusto ko na lang manahimik sa tabi ng bintana habang pinagmamasdan silang masaya. Pero kahit matagal nang lumipas ang panahon, kahit ilang dekada na ang dumaan, malinaw pa rin sa alaala ko ang lahat. Mula sa unang halinghing ng kabayo hanggang sa huling yakap na hindi ko na muling natanggap. At kahit kailan, hindi ko pinagsisihan ang lahat ng iyon. Yung ginawa sa akin ni Adlaw, ang 3 tadyak na nagpatumba sa akin sa bundok. Tinitignan ko na lang ngayon bilang 3 tadyak ng pag-ibig. Oo, masakit. Oo, iniwan niya ako. Pero ngayon, habang pinagmamasdan ko ang anak kong binata na may sarili ng pamilya, naiintindihan ko na. Baka iyon lang talagang paraan niya para ako iligtas, hindi lang sa ibang tao, kundi pati na rin sa sarili kong kapalaran. At kahit paulit-ulit nang ikinikwento sa anak ko ang lahat ng nangyari noon, mula sa unang pagkikita namin ni Adlaw, hanggang sa huling sandaling naramdaman ko ang kanyang presensya. Hindi ako pinagsasawaan ng anak ko. Palagi siyang nakikinig, palagi siyang nakangiti. Binilhan pa ako ng anak ko ng 2 kabayo, isang puti at isang kulay tsokolate. Sabi niya, regalo daw iyon para sa akin. Pero alam ko, mas malalim pa roon ang dahilan. Baka gusto niyang iparamdam sa akin na naiintindihan niya ako, na hindi niya ako hinuhusgahan sa nakaraan ko. Natanggap niya ang buong kwento ko, kahit gaano kamisteryoso, kahit gaano kasakit. At habang pinapanood ko ang mga apo kong masayang nakikipaglaro sa mga kabayo, na parang may koneksyon sila sa mga nilalang ng kalikasan, hindi ko maiwasang mapangiti. Dahil ang buhay ko na minsang inakala kong wasak at walang direksyon, ngayon naging tahanan ng pagmamahal. Minsan iniisip ko, baka ang puso ng kabayo ang nagpatibok sa puso naming lahat. Baka ang 3 tadyak ng pag-ibig, hindi pala pagtatapos, kundi simula ng isang bagong henerasyon. Kung mamamatay man ako at lilipas na ako sa mundong ito, sa huling hininga ko, papaniwalaan ko pa rin, buo at walang pag-alinlangan, na si Adlaw, ang tikbalang na una kong minahal, ang naging dahilan kung bakit ko nararamdaman kung paanong mahalin at magmahal. At kung totoo nga ang 3 tadyak ay sumpa ng pagkalimot, ako na mismo ang sumira roon. Dahil kahit kailan, kahit saan ako magpunta, hindi ko makakalimutan si Adlaw. Ngayon alam niyo na kung ano ang ibig sabihin ng 3 tadyak ng tikbalang. Kayo ba? Ano sa palagay niyo? Para saan ang 3 tadyak ng tikbalang? Wakas. Sa lahat ng nagugustuhan ng kwentong ito, sana hindi niyo ako makalimutan mag-subscribe at mag-like. Yun lang po at maraming tulong na po yun sa akin. Salamat.